Magandang araw, magandang gabi kung nasaan man kayo ngayong araw na to mga kainags, ano? Napakaganda ng araw natin ngayon, ano? Single digit lang yung natin ngayon, temperature. Yan, hindi malamig ang panahon. Tingnan nyo ha. Uy, meron pa rin kayo nakikitang usok, no? Oh, diba? Pero hindi nyo na nakikita yung butas ng alang-ala ko, ha? Nihira naman kayo, no? So mga kainags, ano? Ito na yung nangyayari sa snow ngayon, ano? Parang putik na siya, no? Yan, natutunaw na. Kita nyo na mamasa-masa na. At yung mga sasakyan namin madumi, ano? Kasi nga yung mga snow natutunaw na. At pag natatapakan ng gulong ng mga sasakyan, nagtatalsikan. At yan ang nangyayari, diba? So punta muna tayo dun sa ano, sa Tim Hortons mga kainags, ano? Coffee muna tayo. Ano mo tayo, galing ako sa bangko eh. Nagtanong-tanong ako ng mga interest rate, no? Naku mga kainags, good news, bumaba. Dati 5.69, ano? Ngayon 3 years 4.99, better than 5% interest rate, di ba? Pero meron pa akong isang appointment eh doon sa ATB Bank. Mamaya pa yon, hintayin muna natin. Kape muna tayo dito. Winter, spring, summer, or fall, tuloy ang buhay sa Canada. Ayan, so recycle dito na to, no? Recycle, no? Tama, no? Ayan, no? Maraming salamat nga pala doon sa nag-comment na para bumili lang ako ng coffee mga kainags. Hello. Yeah. Yan, maglakad-lakad muna tayo since okay naman yung panahon. Napakaganda ng panahon. Hindi natin nararamdaman ng lamig ng konti. Yan, ng malakas. Nararamdaman pa natin konti lang. So gusto ko lang maglakad-lakad dito. At gusto ko lang din mag-ututang dila tayo mga kainags, ano? Yan, tawid muna tayo. Gusto ko lang din mag-ututang dila tayo tungkol sa mortgage na yan, sa mga bahay. Yan, pag may bahay kayo, malaki gastos. Pero syempre, may bahay naman kayo. Investment yan, kung tawagin. Tapos sabihin nyo, baka sabihin nyo, hindi ako naka-gloves, ano? Hindi nga malamig ang panahon mga kainags, ano? Natutunaw nga yung snow, kung napapansin nyo, natutunaw yung snow, di ba? Yan, tapos kasi nung nakaraan, last week, no, pumunta tayo sa ano, sa mga bangko, mga pinuntahan nating bangko. Ang interest rate na pinakamababa sa loob ng limang taon ay 5 plus 5.50 yata, gano'n, no, percent interest rate. Yan, kasi pumunta rin ako doon sa mga bangko. Maraming mga requirements na kailangan, ano, kailangan magdala ng payslip, pay stub, lahat. So doon sa pinunta natin, Scotiabank, kasi doon na talaga ako nagbabayad ng mortgage natin sa Scotiabank, ano. Tapos yun na nga, sabi kasi last week, yung mas mababang year na kukunin mo, mas mataas ang interest rate. Halimbawa, yung binigay sa akin ng ATB, no, na summarize whatsoever, pag 1 year, parang nasa 6.90% ang interest rate. Pag 2 years, bababa ng konti, parang mga 6.70, ganun, ano. Pagka 4 years, nasa 6.30% ang interest rate. Yan. Pero pagka 5 years ang kinuha mo, mas mababa yung interest rate. Nasa 5.60 something yata, ganun, no? Hindi ko dala yung kopya ko eh, pero papakita ko sa inyo mamaya. Pero ngayon mga kainags, ano, yung 3 years sa Scotiabank ay 4.99% ang interest rate. 3 years yun, di ba? Kasi last week eh, pag 3 years, medyo mataas ang interest rate. So which is good deal. Ang maganda pa nito mga kainags, ano, sinabi sa akin nung nakausap ko, na kapag sa loob ng 2 taon, halimbawa kinuha ko yung 3 years, no, tapos sa loob ng 2 taon ay biglang bumaba yung interest rate, mag-uusap daw uli kami ng Scotiabank. Tapos sasabihin sa akin ng Scotiabank, ganito gawin natin, meron ka pang 1 taong natitira doon sa 3 taong kontrata mo, bumaba bigla ang interest rate. Ang gagawin daw namin, halimbawa ang interest rate ay naging 2%, halimbawa lang. So meron pa akong 1 taong natitira doon sa 3 taong kontratang pinirmahan ko. Ang gagawin namin, i-extend namin yung 1 taong natitira. Gagawin namin, halimbawa gagawin namin 4 na taon or 5 taon.
para yung interest rate na mababa na 2% makuha ko sa loob ng 2 taon. Parang ganon, kung bababa ang interest. Pero mga sabi kasi ang interest rate daw ng bahay, mortgage, bababa daw, no? Bababa daw na mga 2 years, 3 years from now. Yan ang sabi. Narinig ko na rin dati yan, ano? May mga estimation sila. Alam na mga bangko yan, mga finance bangko. Kaya maganda meron kayong finance, ano? Tawag nito, yung finance advisor. Yan, ganyan. Di ko na nainom yung kape ko, parang lumalamig na. Kakabunganga ako kasi, kakadaldal ko kasi, no? Ay, bihira naman. Bumili nga ako ng kape para mainitan ang aking tiyan. Sana pala ang binili ko na lang cold drinks, yung ang bihira naman si Inag talaga. Tapos nilakad ko pa rito sa malamig-lamig na konti, ano? Yan. Pero mamaya pupunta pa rin ako sa ATB. Magtatanong din ako kung anong interest rate, kasi magkakaiba raw sila ng interest rate. Yung mga bangko magkakaiba daw sila. So tingnan natin. Tapos pagka natapos na yung meeting ko mamaya, yung appointment ko sa ATB, sasabihin ko ngayon kay mahal na Reyna. So by the way mga kainay, so ito na ngayon, kung kukunin ko yung 4.99 interest rate sa loob ng 3 buwan, kasi ang interest rate ko lang na binabayaran ngayon is nasa 2.60. Mortgage ko, no, 2.60 ang interest rate. So ang nagbabayad kasi ako weekly. Weekly kasi ako nagbabayad, no, kinakaltasan ako weekly. So ang madadagdag weekly ay nasa $68. Ganon, estimate $68. Nandito yung kopya sa akin, ano. Tapos parang sa loob ng 1 buwan, ang madadagdag sa binabayaran ko ay $270. Yun ang nadagdag. $270. Malaki syempre, di ba? Malaki. Pero anyway, ganyan talagang ng mortgage mga kainags, ano? Ang interest rate, ganyan talagang ang market value ngayon. Tapos nung nakaraang buwan, nakaraang linggo kasi, nabanggit ko nga sa'yo, kinikwento rin sa akin nung finance officer na nakausap ko kanina sa Scotiabank. Meron daw siyang isang customer na nakakuha ng 6.50 interest rate. Ay ganun, basta 6 point plus sabi niya sa akin. Yung nakaraang customer niya raw, kumuha ng nag-renew ng mortgage kasi matatapos na yung renewal. Kailangan niya kumuha ng pumirma ng bagong kontrata, no? Kasi pagka hindi ka naka-renew doon sa kontrata mo, parang mas malaki yata yung babayaran mo, or may penalty ka yata, parang ganon. So nangyari, nung time na pumirma siya ng panibagong contract, mortgage interest, ay nasa 6 point plus, 6.60 yata, ganon, basta ganon. Mataas, di ba? Mataas. So maganda namang balita sa atin, dahil sa atin ay February 11 pa matatapos yung maturity date natin. Medyo mababa ang offer. So sabi pa nila, medyo bababa pa yata yan. May chance na bababa pa yung 4.99 sa loob ng 3 taon na kontratang kukunin natin kung sakali. Pero yung 4.99 na yun, okay na sa akin yun mga kainags. Okay na sa akin yun. It's better than 5%. Kasi yung iba nga, sabi ko sa inyo, last year nakakuha ng 6 point plus interest, 7 point plus interest rate sa mortgage. Kaya yung 4.99, better na yan. Better na yan. Balik na tayo doon mga kainags, ano? Wala nang kwenta yung kape ko. Malamig na. Pwede kaya i-microwave natin doon sa Tim Hortons. Balik tayo. Baka magalit sa akin, sa halip na ilagay sa microwave, lagyan ng yelo. Maging cold coffee, yun. Ang bihira, napaka-corny talaga ni Inags mga kairis, ano? Pasensya na kayo, mabuti na lang, sanay na kayo sa pagiging OA ko. Corny at epal, yeah. Balik tayo. Ano muna tayo, no? Meron kasing may nagtatanong kasi dito, no? So tayo salamin, kailangan natin salamin. Buti may salamin tayo dito dala, no? Shoutout kay kay Michael Vasquez, yan. Sabi niya, may tanong kasi siya dito, Boss Inags, shoutout, yan. Serious question.
Paano mo nalalabanan ang seasonal affective disorder na depression sa ganyang cold weather? I guess built for it ka, pero once you hit 70s and up, your joints not going to be the best condition. Yan. So alam nyo mga kainags, ako rin nagtataka din ako bakit medyo may kalakasan tayo sa lamig, Yan. Kung ikukumpara ko doon sa mga kakilala ko, talagang pa lang siguro mga minus 7, minus 10, minus 13. Talagang ginaw na sila, hindi na sila makatagal sa labas, Pero ako, kasi tayong lahat naman mga kainags, alam natin sa sarili natin kung ano yung kapasidad natin, kung ano yung maximum level natin. Ako naman, na-discover ko yung sarili ko na pwede pala ako sa malamig na panahon, malamig na bansa katulad ng Canada. Kasi nung dumating ako ng Canada 2008, alam nyo, may mga kasama akong contract worker pagka negative 25 ang minus 25 na yung weather, hindi sila lumalabas ng bahay. Ayaw nila kasi malamig daw. At saka isa pa dati, nung wala pa kaming sasakyan nun, kailangan mo talagang maglakad. Talagang pag yung mga nilalakaran mo dyan sa may Spruce Grove, Alberta, Canada, hindi pa ganun ka-develop yan nung araw Pag naglalakad ka dati dyan, may parte ng nilalakaran mo na talagang lumulusot yung mga paa mo sa taas ng snow. So ako naglalakad ako mga kainex, especially pag day off ako. Ayoko magstay sa bahay, mas gusto ko yung, kasi mahilig ako sa adventure. Yun ang hilig ko kung napapansin nyo doon sa mga baguhan sa channel natin. May mga vlogs ako na nagluluto ako ng pagkain during winter season na malamig, negative 27. Yan, nagluluto ako noon, nagbablog ako noon kasi nagpapapansin nga ako kasi gusto ko mapansin ako nung time na nagsisimula pa lang tayo mag-vlogs. Gusto ko may mapansin ako na, uy, nagluluto sa backyard, lamig ang panahon. Alam niyo yun, which is kaya ko kaya ko yung lamig Although syempre kailangan ko rin magsuot ng mga winter jacket kahit papaano. Pero syempre kung nakahubad ako, hindi ko kaya Tapos yun na nga, lagi ako naglalakad. Minsan kahit negative minus 30, 31, galakad pa rin talaga ako, pinipili ko maglakad. Kasi ayoko magkulong sa bahay, especially nga day off, nasisira, parang masisira ulo ko. Kumbaga sira na nga ulo ko Madadagdagan pa, mabihira naman. So yun lang mga kainex, halos lahat ng mga kasama ko dati sa bahay. Kasi syempre pagka contract worker ka dito sa Canada, bagong salta ka, magkakasama muna kayo niyan. Marami kayo magkakasama sa bahay, mga contract worker, mga kasama mo sa trabaho. Syempre, ganun talaga. Kaya napapansin mo na hindi sila lumalabas. Ako napapansin ko hindi sila lumalabas pag sobrang lamig. Meron pa nga ako isang kasama sa bahay dati, Yung bahay namin dati kasi magkakadikit, Apartment. So halimbawa, naimbitahan kami sa handaan. Siguro ang pagitan lang namin ay mga 4 na pintuan, 4 na pintuan, 1, 2, 3, 4. Yun, diba? Ito yung bahay, Bahay 1, bahay 2, 3, 4. Ito yung bahay namin, ito yung nag-iimbita sa amin. Maglalakad lang kami dyan para makarating doon. Kapirason lakad lang. Yung isang kasama ko, maniwala kayo mga kainis, talagang kon todo suot ng winter jacket. Grabe. T-shirt, tapos 2 warmer, tapos isang winter jacket na makapal. Nagsuot ng toque, talagang nagbalot pa ng mukha. Tapos yung pantalon niya, siguro 3 sapin-sapin na pantalon yun na pang winter. Tapos grabe yung medyas niya, 2, boots pa, winter boots pa. Grabe, lang yun, nakapiraso lang yung lalakarin mga kainags, Samantalang ako nung time na nakapantulog lang yata ako noon, So hindi naman sa pagmamayabang, na pag-usapan lang natin to kasi nga nabanggit nyo, tsaka nakita nyo naman sa mga previous vlogs natin yung mga suot ko minsan, kahit na malamig. So yun na nga, tapos yun na nga, doon ako na bash. Merong nagsabi sa akin na nung nagpost ako ng reel sa Facebook, yung inaayos ko nga yung sasakyan ni Mahal na Reyna, di ba? Negative 40 plus, feels like negative 50. Yun, kasi naka sweatshirt lang ako. Actually pantulog ko yun. Hindi na ako nagbihis kasi nga gawa ng pinoproblema ko yung sasakyan ni Mahal na Reyna nung araw na yun, Kaya pagkagising ko, hindi pa nga ako nagmumug noon, hindi pa ako naghilamos noon. Paggising ko kasi nasa isip ko, dapat maayos ko na yung sasakyan ni Mahal na Reyna Siyempre, alam nyo naman tayong mga haligi ng tahanan, yung problema ng pamilya natin, nagiging problema na rin natin, siyempre. Ganun talaga, yun ang isa sa mga responsibilidad natin, Ako, I'll take it as a responsibility para sa family ko, Kasi nga, tatay ako tapos yun na, yung kaya nga sinabihan ako doon ng mukha kang mabaho, mukha kang hindi naliligo, yung
Tapos meron pa nga, di ba, may nagsabi pa nga sa akin doon na, kasi nga naka-sweatshirt lang ako eh. Alam mo kabayan, kulang ka sa pansin, KSP ka, sabing ganun. Pasikat ka. Kasi nga ano eh, di ba? Kasi nga hindi ako nakapagsuot ng winter jacket noon. Eh lamig-lamig, naka-sweatshirt lang ako, nakapantulog lang ako nung time na yon. Hindi na nga ako nakapagbihis. Pagkagising ko, wala nang mumug-mumug, wala nang hila-hilamos. Kuha agad ng ano, ng mga gamit para mapaandar natin yung sasakyan ni Mahal na Reyna. Kaya nga nung pinost ko sa reels natin sa Facebook yun. Papansin ka. Sabi ganun. Siguro yung nag-comment sa akin na yun, hindi niya kaya yung lamig na negative 40. Yan. Kaya yun kaagad yung una niyang napansin na, ang lamig-lamig, bakit naka-sweatshirt lang tong si Epal na to, Epal na kalbo na to. Siguro nagalit siya sa akin dahil naka-sweatshirt lang ako, lamig-lamig. Siguro siya, baka siya hindi niya kaya yung ganun lamig. Kaya nagkaroon siya ng buisit, no? Nabuisit siguro sa akin. Kaya papansin ka kabayan. Sabi niya mga gago ka eh, di ba? Ogag ka kasi, gago ka. Dapat pinaplug mo na yung sasakyan mo. Alam mo nang malamig diyan, tagal-tagal mo na sa Canada. 'Yon. So meron kasing ano yan, meron kasing dahilan minsan kaya hindi natin na ipa-plug yung sasakyan. So hindi naman lahat naman dito mga kainan, lahat naman ng mga sasakyan dito, especially pag naka-park sa labas ng bahay. Hindi naman lahat ng mga tao dito ay na isasaksak yung black engine heater. Hindi naman ganun talaga nangyayari talaga yun ano. Pero ngayon syempre, nakagawa na tayo ng ng cable na malaki. Isasaksak na natin yun. Mahaba pa lang cable. So just in case na dumating uli yung yung lamig, na matinding lamig, meron ng saksakan. So may point din naman yung nagsabi sa akin na ogag ako. May point naman. Tsaka gago naman talaga ako, no? Ogag naman talaga eh. Tama naman talaga siya. So anyway, mga kainags, yun nga, good question. Yun lang po. Pero tama si Mike, no? Tama ba? Tama si Michael. Tama ba yung sabi kong pangalan? Baka mali. O tama si Michael Vasquez na pagdating natin ng 70, doon natin, siyempre pag tumatanda ka talaga, doon mo na mararamdaman nanghihinaan yung katawan natin, doon mo na mararamdaman. Sa ngayon lang medyo malakas pa tayo kaya nakakaya pa natin. Kaya nagpapasalamat pa rin ako sa taas dahil yung lamig kinakaya ng ating katawan. Tapos shoutout din kay kay Lydia Vidal. Ayan, nag-subscribe na ako. Ha, watching from Florida, USA. Watching your vlog dahil buga ka ng buga ng hininga mo. Parang sa face ko na tumatama. Until keep on following your vlog. Wow, tawang-tawa ako sa sayaw mo kahit di masyado. Okay. Nakakatawa and you keep us smile, that's the point. Yon. Tsaka yung mga salita mo make us smile too. Keep on going, life is so good. Life is good. Yan. So maraming salamat po Lydia, no. So nagiging controversial talaga yung aking dragon breath, no? 'Di ba? Yung dragon breath nagiging controversial. Nagiging trending mga kainags, no? Yan, merong naiinis syempre. Merong natutuwa. Yan. May mga nagko-comment din mga kainags, bakit daw yung mga ayaw na makita ako nagda-dragon breath, sinusunod ko raw na wag ko na ipakita sa camera. Ay paano naman daw yung mga subscribers, viewers natin na gustong-gustong makita nila yung dragon breath ko, yung humihinga ako sa camera. Kasi kaya nga ako humihinga sa camera kasi parang natural reaction ko na yun mga kainags. Especially ganun din yung mga tao dito. Pag malamig ang panahon, kailangan mo talagang so yun nga lang sa akin, without my kasi alam niyo naman yung vlog natin may pagka-ogag. Ogag yung nagbablog. Yan. Kaya inaano ko sa harap ng camera. Pwede naman ako mag-dragon breath hindi sa harap ng camera. Which nga manners, yun nga. Pero maraming salamat pa rin syempre mga kainis dahil sa mga comment nyo sabi ko nga sa inyo diyan ako nag-i-improve lalo, diyan ako nagiging nade-develop yung aking vlogging career. Yan, diyan nabubuo ang aking as a vlogger. Thank you very much. So syempre hati merong gustong makita yung dragon breath ko na bumubuga ako sa harap ng camera. May mga gustong makita ang butas ng ngalangala ko, yung kaloob-looban ng ngalangala ko. May mga gustong makita at syempre
meron din namang mga ayaw makita yung kaloob-looban ng ngalangala ko, especially dun sa mga kumakain. Yan. Minsan parang gusto ko na magtakip ng bunganga ko pag tumatawa ako, mga kainis, no? Kaya lang, ang pangit tingnan eh. Kasi syempre, di ba, nasanay na kayo sa akin na pag tumatawa eh. Talagang pati gilagid ko, labas na labas eh. Pati yung kaloob-looban ng lalamunan ko, nakikita nyo eh. Ngayon tuloy, parang nahihiya na ako. Parang naano na ako eh. Bihira naman, no? Pero okay lang yun. Ganun talaga. Pag nag-dragon breath tayo, eh, medyo iwas-iwasan na natin, no? Pero papasilip-silipin pa rin natin konti yung kaloob-looban ng aking ngalangala. Yung baka buti na lang wala akong katabi rito ng sasakyan. Ayan, no? Kung hindi, makikita nila ako, ang bihira. Tumatawang mag-isa. By the way, maraming salamat nga pala uli sa panonood kay Boss Chip, ha. Thank you very much po. Doon po sa mga hindi pa nakakapag-subscribe kay Mick Organic. Yan yung pangalawa kong kapatid. Please subscribe naman po. Tsaka please watch his videos. Yan. Ginaganahan na rin siya mag-vlogs lalo, no. Although hectic kasi ang hectic kasi ang schedule niya, no. Pero mabuti naman kahit pa paano na isisingit niya yung kanyang pagbablog. Hi, can I get 3 pieces chicken? Original spicy half. Can I get spicy, please? Just the chicken by itself? Yes, just the chicken. And can I get do you have Coke in can? We don't have any can. We just have fountain or bottle. Okay, can I get a Coke? Fountain? Sorry? Fountain Coke? Or the bottle? Coke. On the cup. Anything else? Is the chicken has a gravy You included? want to make it a combo? Okay, can I get a combo, please? Sure. Thank you very much. Yeah, go ahead, please. Okay. Yan. So let's go. Nahirapan ako mag-English, ha. Hindi, medyo mahina kasi yung boses nung nung kausap natin, baka nahihiya pa. Let's go, mga kainags, bagsakan yung mga snow. Lambot na kasi. Yan. Mahirap talaga pag ang sasakyan mong dala malaki, truck. Kasi makitid yung drive-thru nila eh. Kailangan ko pang umatras para lumapit ako doon sa sa bintana. Reklamo pa Hindi, yun lang yung disadvantage ng truck, mga kainags, masyadong mahaba, malapad. Pagka nagawi ka sa mga maliliit, makikitid na daan mahirapan ka. Nagubad muna ako ng damit kasi mainit na talaga. Mainit ang panahon ngayon. Tsaka kakain tayo, mga kainags, baka malagyan ng pagkain yung ating winter jacket eh. May meeting pa naman tayo ngayon. Kain muna tayo. Iinggitin ko muna kayo, mga kainags. Nabugas ako ng kamay, sarap. Top. Top.
tayo, syempre kailangan natin ng mouthwash mga kainags. No? Kala nyo wala tayong mouthwash Meron. Kompleto tayo rito. O baka doon sa mga hindi nakakalam, meron din ako rito toilet. May washroom din ako rito, no? Doon sa mga matatagal lang nanonood sa atin, alam nila yan. Sige na, papakita ko sa inyo. Ito, saan ba yun? Ito mga kainags, papakita ko sa inyo. Ito, pag naiihi ako, alam nyo na kung anong gagawin. Bubuksan lang natin to, tapos ilulusot na natin, di ba? Yan, tapos ito may lata ako dito mga kainags. Nayupi na nga lang Ito kasi pag talagang tinatawag na ng kalikasan, sobrang sobra na, wala na talaga tayo mapuntahan, yung talagang lalabas na. Meron akong plastic bag dyan. Yung plastic, lalagay ko lang yung plastic dito sa loob. Tapos dito ako magbabawas. Yan lang, dyan lang yung mga upuan natin sa likuran, itataas ko lang yan. Nako, napakalaki ng pwesto natin dyan mga kainags Tapos may plastic na rin ako dyan, lalagay ko doon. Uupo ako para lang mailabas ko yung sama ng loob natin. Yan. So pasintabi po sa mga kumakain Ito po ay talaga to talaga yung survival. Kaya dapat importante meron tayong ganito sa sasakyan natin. Yan. Tapos baka sabihin nyo naman, paano kung ang sasakyan namin maliit lang? Naku mga kainags, kahit na gaano pa kaliit ang sasakyan nyo, basta pag talagang humahapit na kayo at lalabas na ang sama ng loob nyo, sigurado kahit na gaano pa kaliit yan sasakyan nyo, kakasya kayo sigurado. Mailabas nyo lang ang sama ng loob nyo. Yun. Amira. Totoo yun mga kainags Yan. So hindi ako bastos mga kainags kumbaga sinasabi ko lang kasi nangyayari naman talaga sa atin yan, di ba? Yung bang bigla ka na lang tinawag ng kalikasan, hindi mo inaasahan, patay. Saan ako pupwesto? Yun ang lagi nating katanungan sa sarili natin. Kaysa naman na magkalat tayo ng kahihiyan sa labas or naglalakad tayo habang tumutulo na yung sama ng loob natin sa salawal natin, mas mabuti ning handa tayo mga kainags. Kaya ito, lata. O pag na talagang hindi mo talaga kayang talagang asan na ba yung ito, pag talagang hindi mo na kayang ilabas ang tubig sa katawan mo, ito bubuksan mo lang dito, nakaupo ka lang dito habang kunwari titingin-tingin kang ganon, sisipol-sipol ka, o diba, habang tumutulo na yung lalabas mong tubig dito, o diba, ganon lang yun mga kainags yung bang kailangan, hindi mo na kailangan bumaba ng sakyan mo, special ito. O pagkatapos mo, di ba may plastic nga rito, may plastic bag na nilagay tayo dito. O dito tupi mo, kunin mo yung plastic bag, tapos ibalot mong gano'n tapos bilot. O diba? Ayos na, hindi nasisingaw yun kasi nakabalot na Emergency, survival. O tapos kung meron ka nakitang basurahan, tapon sa basura. O diba? Ito, malinis pa rin to kasi nga nilagyan natin ng plastic. O tip yun tip ko sa inyo yun mga kainags. Bihira. Kahit na gaano kasikip ang sasakyan nyo, wag lang motor wag lang motor, sasakyan ang pinag-usapan natin. Kahit na gaano pa kasikip ang motor nyo, sa taong humahapit ang sasakyang masikip, luluwag at luluwag din. Yon. Mailabas lang ang sama ng loob. Yon. Amira naman. Mabuti ba dito may kape doon sa pinunta natin kaninang bangko walang kape. Ayan kaya lang nakapag-coffee na tayo. Ayan, hintayin lang natin yung nito nagkausap natin. Sablay. So ayan mga kainags natapos na yung appointment natin dito sa isang bangko na pinuntahan natin. Nakakuha na ako ng maganda-gandang ideas kung saan bangko natin pagpapatuloy ang ating mortgage pagbabayad. Pag 5-year ang kinuha natin, ang interest rate ay 5.29%. Actually mababa na yan mga kainags kung ibabase natin sa 6%. Tapos yung 3 years 5.85%. Not bad din, 'di ba? Kung para sa 6 year sa 6%. O, 'di ba? Pero kaya lang ang nagkaiba lang dito, yung sa Scotiabank kasi 3 years din pero 4.99% ang inoffer nila sa atin. So, syempre mas mababa 'yon, 'di ba? So, alam niyo na siguro kung saan tayo kukuha ng
ipagpapatuloy natin ang ating mortgage interest. Aray ko. Aray. Yan. O, dito ka. O, yan. O. Paalam na tayo. So mga kainags, maraming salamat sa inyo sa panonood, tsaka sa mga likes nyo, sa mga comments. Thank you very much. Yan. Bibigyan ko muna ng time yung mga aso natin. Ako, miss na ako, no? Yan. Kung magagandang aso natin na to. So, kita tayo sa sunod na videos mga kainags, Hanggang sa muli.